Hi everyone! Welcome back. I am Sunshine and today we'll be continuing our topic last time about sa dalawang rapture. So if you're curious to that certain topic, you can check it on our YouTube channel. And ngayon, mas detailed lang para bibigyan lang natin ng mas malinaw na explanation yung about sa dalawang rapture na yun. So Pastor, nandito pa rin si Pastor Ramil and he will be the one who's going to answer those questions na yung mga mas detailed na information about sa rapture. So, Pastor, kailan ba? Thank you ulit, Sunshine, dyan sa ganyang tanong. Ito yung ating pangatlong pagkakataon, Yes. Or third in the series sa ating rapture. Okay? Doon sa una, doon sa pangalawa, tinalakay na natin yung kung ano yon. Doon sa pangalawa, binanggit natin yung dalawang pag-agaw. Bagamat maraming pag-agaw na binabanggit ang Biblia, that was the first part, no? Na maraming pag-agaw na talagang nangyari. Bagamat hindi ito masyadong nabibigyang pansin, pero marami nang nangyari. Yes, meron na. At binanggit naman natin doon sa second part is yung dalawang pagkakataon na mayroong pag-agaw. Ngayon, ito tuloy-tuloy lang natin. No? Kaya natin sinasabi talaga na dalawa kasi number one, imminent ang pagbabalik ng Panginoon. Anytime from now, He can return. In fact, sabi ng Panginoon niya na, therefore, be ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. Maging handa ka sapagkat sa oras na hindi mo iniisip, doon darating ang anak ng tao. Sapagkat ganoon ang diwa kasi ng pagkasabi noon, you are not expecting Him to return. Opo, unexpected. Ano kapag mayroong mga kapigatian, may mga problema, may mga pagsubok, di ba? Mga prayers natin, Lord, Opo. malapit tayo sa Panginoon pagka may problema Opo. tayo, kung napaka-grabe ng problema, Lord, bumalik ka na ngayon na. Pero yung sabi ng Panginoon, doon sa hindi mo iniisip na darating, na hindi siya darating, doon siya darating. Okay lang ka ba nag-iisip noon na talagang surprise? Wala kang darating? Doon yun sa mga panahon na wala kang problema, o punong-puno ka ng blessing, lahat. So, normal. Opo. Normal. In fact, yun ang binanggit natin noong nakaraan, yung una natin mga parts. Normal ang pagbabalik ng Panginoon. Normal times, no? As it was in the days of Noah. So shall it be in the coming of the Son of Man. Well, in the days of Noah, they were eating, they were drinking. Ibig sabihin, normal, mapaya pa lahat. Okay lang lahat. Opo. Ganon din daw sinasabi ng Panginoon, kung kailan hindi mo iniisip, doon siya darating. So ibig sabihin, kaya nga sabi ng Panginoon, be ready. Number one, be ready. Sabi ni Pablo, nang sumulat siya, one time sumulat siya sa Thessalonica, doon sa mga church, nandun sa Thessalonica, the church in Thessalonica, yung una niyang sulat. Sabi ni Apostle Paul, for you know perfectly, for you yourselves know perfectly, that the day of the Lord comes as a thief in the night. Ang araw ng Panginoon ay darating kagaya ng isang magnanagaw sa gabi. Ano ba yun? Di ba yung thief naman? Di naman ini-expect yun, di ba? For the good man knows, sabi nga ng Bible, for if the good man of the house knows when the thief come, edi maghahanda siya. Pero ito, ang araw ng Panginoon, darating siya kagaya sa thief in the night. Pero ngayon po na parang pinaghahandaan po natin. So parang hindi po siya pupunta kasi nagre-ready po tayo or na-expect po natin na malapit na ganun po. Maghahanda tayo dapat. Dapat handa lang tayo palagi. Handa lang. Merong iba, hindi nila mapaghandaan yon kasi kagaya nga sa isang thief. Hindi naghahanda. Pero hindi naman lahat ng tao sa bahay is hindi. Kaya ang iba, mayroong mga, ang tawag yan? Alarm. Baka may CCTV. So, pinaghahandaan nila yon. Yan ibig sabihin ng pinaghandaan natin. Ano ba yun? Wise. Yes. Dapat ano lang tayo. Dapat handa tayo anumang oras bumalik ang Panginoon. Yes, sa ibang mga tao, iniisip nila, hindi pa darating ang Panginoon. Wala pa yan. Kasi okay naman Ang kalimitan kasi hinihintay ng iba, yung tribulation.
Wala pa naman yung tatakan. Dadaan tayo sa tatakan Dadaan tayo sa mga kapighatian. Mamaya tatalakayin din natin yan. Yes, totoo yun. Pero ito yung mga binabanggit ko. Ito yung mga pagkakataon naman na yung pagbabalik niya is normal. In fact, mayroon nga ang parable ang Panginoon dyan in the book of Matthew, chapter 25. Ito ay tungkol doon sa 10 virgins. Yes, po. The 5 foolish and the 5 wise virgins. So, habang hinihintay nila ang pagbabalik ng groom, then bigla mayroong boses. Dumating na ang groom. Yung 5 handa. No? Opo. Yung 5 hindi. Hindi. Sabi nung 5, wala kaming oil. Opo. Pwede ba pahingi kami? Sabi nung 5, ay hindi, baka maubusan din kami. Pumunta kayo doon, bumili kayo, baka may mahanap pa kayo. So pumunta sila, naghanap. And then bumalik sila, pero pagbalik nila, wala na. The groom came, and yung virgin sumama doon. They went in with the groom, and the door was shut. Yes po. Nakasama sila, pero itong 5, hindi. So, doon sa parable na yan, sa talinhaga na yan, ipinapakita ng Panginoon na merong mga nakasama, merong hindi. No? They that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Yung mga handa. Kaya dapat handa tayo palagi. Mayroon din binabanggit dyan yung si Isaiah. This is Old Testament. Isaiah chapter 57, verse 1. The righteous perishes, but no man lays it to heart. No? The merciful men are taken away. Nobody, none considering that the righteous are taken away from evil to come. So, ang mga matutuwid, ang mga mananampalataya, is kukunin ng Panginoon para protektahan. Yes, protect or to keep them from the evil that is to come. Hindi lang yan. Because you have kept, may binabanggit din ng Panginoon dyan sa Book of Revelation. No? Because you have kept the word of my patience, therefore I will also keep you from the hour of temptation which shall come upon the world to try them that dwell upon the earth. So may pangako din ng Panginoon sapagkat hinawakan mo ang salita ng pagpapahinuhod. Ikaw din ay aking, I will also keep you from the hour of temptation that shall come upon all the world, o sa lahat ng mga tao, para subukin. So mayroong pag-protection ng Panginoon. May mga tao siya na pro-protectionan. Doon sa mga pinanghawakan ang salita ng pagpapahinod, the word of patience. Yes po. Kapag pinanghawakan natin yun, yung salita ng Diyos, may pangako ang Panginoon sa atin. Amen. We will be kept from the hour of temptation. So hindi natin dadaanan yung temptation na susubok sa lahat ng mga tao. Yes. We will be kept from those things. Now, kaya nga itong mga pangako na ito ng Panginoon, isang banda, nagbibigay ito sa atin ng pag-asa. Kasi, siyempre nakakatakot talaga yung mga panahon ng kipighatian. Isa-isahin natin yan sa susunod yung mga mangyayari dyan. No, yung sa loob ng mga taon na yan na naghahari yung, na-reveal ang Antichrist, and then nagkaroon ng tinatawag na mark of the beast and everything. At the same time, may mga gerang nangyayari dyan, wars. At the same time, yung mga disasters, natural disasters, doon sa pinapaliwanag ng Panginoon, doon sa trumpets, doon sa vials, the 7 trumpets, the 7 vials, doon pa lang sa trumpeta, yung nagbabagsakan na yung mga, sabi ng Biblia, bundok. Panganib na mga panahon yon. Natural disasters. At the same time naman, mayroong mga gera. At the same time pa, habang nagkakagulo ang lahat, syempre tinitake advantage ng devil, yung lahat ng kaguluhan. Lahat yan, ang mayroong mangyayari na yun ang tawag dating mark of the beast. But anyway, yan yung mga mangyayari doon sa gitna. Na
Inaano tayo ng Panginoon dyan, we will be kept from those things. Hindi, may pangako ang Diyos para sa atin doon. No? Yung nga binabanggit natin, yun mga binanggit natin kanina, imminent, anytime from now, pwedeng bumalik ang Panginoon. Ikikip niya tayo doon sa mga bagay na yun. Pero hindi ibig sabihin, wala nang sinabi ang Panginoon tungkol doon sa mga kapigitan na may mga dadanas din doon. Kaya nga, itong pagpapaliwanag natin, dalawa yung pinapaliwanag natin tungkol doon sa pag-aagaw ng Panginoon. Magsisimula tayo doon sa Revelation chapter 4, verse 1. Kung papansinin natin yung book of Revelation, mula sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, si John nagpapaliwanag dyan. Nung una, nagkakausap siya doon sa 7 churches, no, iba't ibang mga churches, may mga exhortation siya doon. And then, when it comes to chapter 4, sabi ng Bible, and after this, I look, and behold, a door was opened in heaven. And the first voice which I heard was as the sound of a trumpet, talking with me, sabi ng Bible, which said, come up here. Come up here. Na parang nangungusap sa may boses, trompeta, at ang sabi, come up here, and I will show you things which must be hereafter. Yung Revelation chapter 4 verse 1 na yan, no? After this, I look. Ano yung sinasabi niya na after this, I look? Pagkatapos nito, tiningnan ko. Ano yung tiningnan niya? Ito yung pagkatapos nito, the first 3 verses before chapter 4, the first 3 chapters before chapter 4, talks about the church. Yung 7 churches. After this, ito yung sinasabi niya dito, chapter 4, after this, pagkatapos nito, yung church, no? I look and behold, nakarinig siya ng boses, and sabi, come up here. Yung boses na yon, ayaw ko kung nadaanan natin yan noong nakaraan. Doon sa dalawang saksi. Ganon din yung narinig nila eh. Come up here. And they stood on their feet. Yung dalawang... And they were taken up in a cloud. And the enemies beheld them. Yes. Ganon din yung narinig nila doon. Come up here. Come up here. Ito naman kay John. Come up here. Pagkatapos, anong sabi? And I will show you things which must be hereafter. Ipapakita ko sa iyo ang mga bagay pagkatapos nito. Pagkatapos ulit ng yun yung tawag na church. No? Kaya dito sa book of Revelation, chapter 4, makikita natin dyan, yung mga pangyayari dyan, lahat na yan. No? Yung the coming of the Antichrist, the mark of the beast, the 7 seals, the 7 trumpets, the 7 vials of the wrath of God, lahat yung mga gera pinapaliwanag na dyan. No? Dito na nagsisimula yung tatawag na mga matinding kapighatian. Revelation chapter 11 verse 12. They heard a great voice from heaven saying, ito na yung binabanggit ko kanina. Come up here. And they ascended up. Ito yung dalawang saksi. They preached for 3.5 years. Nangaral sila. At kaya lang, ang dulo nito, they were overcame. Namatay sila. They were killed. Yes po, yung dalawang... Yes, yung dalawang saksi. And then their bodies was left in the streets. Napabayaan lang doon sa street, no? Sa lugar na sa Sodom, doon sa the great city. Okay. Their bodies lie on the great city, which is spiritually called Sodom, na kung saan ang Panginoon daw ay doon din ipinako. Now, naglalagay lang ako ng tinatawag na, hindi ko ito ipapaliwanag sa ngayon, okay, pero I will discuss this. In fact, naglagay na ako nito doon sa Facebook ko. No, matagal na. Ang daming bashers, ha? Pero papaliwanag ko yan. Now, sabi na ang Bible, mga gabi ko, nakita yung dalawa is, namatay sila doon. Pinatay po sila, di ba? Yes, they were killed. And then, they stood up on their feet. May narinig doon na, come up here.
they rose up. Resurrection yon. Yes po. Diba? Nabuhay silang muli. No? Na kaya ngayong, kailan nangyari yon? Nandito na yung Antichrist noon. May kapighatian na. Yes po. So, namatay sila. Dinaanan nila yon. They died. Yes po. No? Pero, nag-resurrect sila. Kaya nakikita natin dito, yung resurrection, yung pag-agaw, ay nangyari din after the tribulation. Yes po. Pagkatapos ng kapighatian. No? At hindi lang yun sila yung mga nakitang mga namatay doon. Marami po. Another chapter, another verse in the book of Revelation, in chapter 20. And I saw thrones, si John pa rin ito nakita niya. Nakita ko yung mga trono at silang mga nakaupo doon, and judgment was given unto them. Sila ay maghuhusga. And I saw the souls of them. The souls. Apo. Mga patay na ito. I saw the souls of them that were beheaded. Mga pinugutan for the witness of Jesus and for the word of God. Ano pa? Which had not worshipped the beast, neither his image, neither received the mark in their foreheads or in their hands, sa kanilang mga kamay. Nakita yon ni John, no? At specific siya doon. Eto, mga patay ito. Namatay ito, namatay. Napugutan sila. No? Pero ang description din ng Bible, they live and reigned with Christ. Hindi sila nanatili doon sa bagamat they were beheaded, pero ito sila nabuhay at naghari. So, the resurrection yon. Yes po. They resurrected. Just like the two witnesses after their ministry of 3 years and a half, they were killed and yet they rose again. They resurrected. Inagaw sila. Umakyat sila. Ito, mga patay naman ito. Ibig sabihin, dumaan ito doon sa matinding kapighatian. Mark of the beast, dinaanan nila yung mark of the beast. Namatay nga sila eh. Yes, Di ba nakakatakot yun? Opo. And yet, sabi ng Panginoon, ito sila ay nabuhay at naghari sa Panginoon. Paano nangyari? They resurrected. Nagkaroon sila ng resurrection. Yes, Wala nang ibang paliwanag doon. Talagang may resurrection. Pero after nung dumaan sila doon sa matinding kapighatian, yung trials, yung troubles, yung pag-uusig. Again, there is another group of people that John witnessed in the heavens, at ito naman nakita niya, multitudes. And I saw a great multitude, which no man could number, out of every nation, out of every tongue, out of kindreds, people, iba't ibang lengguwahe, marami, iba't ibang mga basa, napakarami, which no man could number, hindi na nga mabilang, napakarami. There was no mention that these people were beheaded, or namatay, walang mention, but nakita lang ni John, multitude. No? Mula sa iba't ibang mga bansa. Iba't ibang mga lahi, iba't ibang mga lengguwahe. Sino yun sila? Sabi ni John, Sir, thou knowest, ikaw yung nakakaalam. Ang sabi sa kanya, these are they which came out of tribulation, great tribulation. These are they, yung mga multitudes, which came out of great tribulation. Ang salita doon, came out of. Came up. Parang ganito. Ang diwa niyan, parang ganito. We will come out of this, sabihin natin, recession. Okay? We will come out of this recession. We will come out of these troubles. We will come out of these trials. Ang ibig sabihin noon, you will reach the end of the troubles, of the trials, or recession, inflation, whatsoever. You will reach the end of it and be fine. Yan ibig sabihin, yun ang diwa doon. Dadaanan mo yon, pero in the end, walang problema, okay ka dyan. Ano sinasabi ng Bible? These are they, sabi ng, which came out of great tribulation. Yung tribulation nandyan, and yet they came out of it. They were protected whatsoever. Anong nangyari sa kanila? Protection ba ng Panginoon? Pero I believe these are the ones who were
given a new body as well. Mm-mm. No? Yung Kasi ito yung panahon, itong Revelation chapter 7, ito rin yung naunang verse nito. Ito yung the 144,000 na mga na out of the tribes of Israel, 12,000 sa bawat tribo ni Israel. 12,000 plus 12,000 plus 12,000. 12 times 12. Magkano? 144? Hindi ko po alam. Basta, yun sila yung mga nandoon. No? Naano na ako sa numero. Puro na numero kasi ito. Mahina na ako sa numero. 144,000. Ito sila yung sinelyuhan naman ng Panginoon. Okay, sinelyuhan ito sila. Dahil sa sinelyuhan sila, bago pa ibuhos ng Panginoon yung paghukom niya, paggalit niya, sinelyuhan ito sila. After noon, ito yung nakita naman ni John. Multitudes. Ito yung mga lumabas. They came out of great tribulation. No mention that they were killed. Wala. Pero galing. Andon sila, binigyan sila ng puting damit. Matthew chapter 24. Ito palaging ginagamit itong verse na ito. Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. And then, ito na, shall appear the sign of the Son of Man, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Kailan yun? After the tribulation. Makikita nila yung anak ng tao coming with power and great glory. Again, after the tribulation ito.